Dito muna tayo mga kababayan sa joke time para mabawasan yung stress dahil sa matinding politika. Dapat hindi po tayo apektado sa matinding issue sa politika dahil po sa pagkakakulong ni Digong. Padala po ito ni Kids Rosete. May isang tatay, hindi man si Tatay Digong. Isang tatay po, nasa ospital na siya, medyo malubha na yung kanyang kalagayan. Kaya pinatawag na niya yung kanyang mga anak at nagbilin. Sabi ng tatay, mga anak, pag ako ay namatay, ang bilin ko sa inyo, huwag nyo sana anyang ibenta yung lupa na nasa likod ng bahay natin. Sagot naman ng anak na panganay, paano naman niya tay na ibibenta namin yan? Hindi naman yan sa atin. Sagot ng tatay, kaya nga, huwag ninyong ibibenta kasi hindi naman atin yan. Tama naman yung abilin. Nililinaw lang ng tatay, baka ibenta yung nasa likod ng bahay na lote ng kanyang mga anak na hindi man kanila yun. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo po yung GCash number mo. Kasali ka na sa monthly draw. 5,000 yung 5,000 yung price. Yung hindi mabubunot sa December, 10,000. Kasali pa rin kayo. Marami-rami na, mga kababayan, no? Dito na tayo sa ating topic po, seryosong topic sa politika. I-share ko sa inyo itong mga expert analysis at saka mga reactions ng mga observers po. Kasi itong mga sinasabi po nila, kaparehas ng mga warnings natin, kaparehas ng mga sinasabi natin, kaya lang po, napakahirap mag-advise sa mga tao na tulad po ni Digong, ni Sara, ni Bato, ni Bongo, at saka sa mga DDS. Ang hirap nilang pagsabihan kasi hindi man po nakikinig sa sound advice. Masyado kasi pong believe sila sa kanilang sarili. And then so, nagkabuhol-buhol yung kanilang buhay mga kababayan. At ang pagkabuhol-buhol ng kanilang buhay, nasadlak sa napakalaking problema na I think mahirap nila itong malampasan. But anyway, ito yung ating discussion. Wala man tayong objective na kumbinsihin yung mga Duterte. Kundi maging lessons ito para sa ating lahat na talagang may masamang consequences ang pagmamalabis at kayabangan po. Tingnan ninyo ito. Ito'y galing po sa opinion ng isang columnist sa Inquirer. Yan Columnist on the move, Segundo Iclar Romero. Sabi niya dito, while Marcos Jr. does not rule with the same iron grip as his father, his ability niya to strategically weaken the Dutertes without direct confrontation reflects a deep political instinct that many had underestimated. Whether he continues to consolidate power effectively or faces a backlash will depend on how well he manages the post-Duterte political landscape. So anong sabi natin mga kababayan? Baka niya Mr. Maravillas na napanood yung mga komentary mo nito? Baka hindi man po, baka naisip lang niya. Yung ating posisyon, yung ating mga sinasabi, ganin din yung kanyang naisip and based sa kanyang analysis. Sabi natin, masyadong nagmagaling yung mga Duterte. Na kahit hindi na presidente si Digong, imbes na manahimik siya, mga kababayan, tulad ng mga previous presidents sa ating bansa and even in other countries, ganun dapat. Nangialam pa siya. In-underestimate niya ang ability ng Marcos. Kasi nga po, pinaniwala nila yung kanilang sarili na si Marcos Jr. mga kababayan, hindi tulad ng kanyang tatay, na strong leader. Ang projection nila sa ating Pangulo, weak leader. In-underestimate nila. And in fact, sabi nga natin, tawag nila kuting. Yan ang bansag ni Maharlika, yung vlogger na nakabase doon mga kababayan sa Amerika, na malamang sa malamang, susunod na pong hahantingin. Habulin na po ng NBI. Lahat ng mga nagpapakalat ng fake news, nasa close monitoring ngayon. At papailan sila ng inciting to sedition in cyber libel.
Yun po yung warning ni NBI Director Jimmy Santiago. You see? So tama ito po na analysis ni Segundo Romero. Na-underestimate masyado ni Digong ang ability ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung inabot niya. At sigurado, ubos sila mga kababayan ito. Susunod po si Bato, si Bongo, si Sara Duterte mismo. At malamang pag hindi tumigil po sa pagbabanta si Baste at pagmumura, malamang makaso din ng cyber libel at inciting to sedition pag hindi siya nanahimik. Yun ang kanyang sinabi po. They will fight back daw. Ang magaling po na mga politiko at mga warrior, hindi po nagsasalita ng ganyan. Ginagawa na lang nila. O diba? Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang nagsasalita. Biglang pumasok yung Interpol secret. You see? Ang inuna, mga kababayan na binitbit, mismong yung puno, si Digong mismo. So nawalan sila ng ulo. Kaya confused mga kababayan. Yung pamilya Duterte at kanyang mga kaalyado, they are now in disarray. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Kahit na po si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque nag-announce pa na he is seeking asylum sa Netherlands. Kung hindi ba naman siya tunto mga kababayan, i-announce niya kung ano yung kanyang mga plano. Diba? O ito yung ngayon si Harry Roque nagsabi he is seeking asylum sa Netherlands. Tapos ito yung latest na sinabi niya. Sabi rito, Harry Roque backtracks, says Sara Duterte no longer eyeing ICC recognition as Father's Council. Just imagine si Sara Duterte na mahilig magtantrum, gagawin mong isa sa mga abogado doon. Baka pag napikon, hindi mapigil yung emosyon ni Sara kasi ipit na siya ICC, pagmumurahin yung mga judges. At pagbantaan na pugutan ng ulo. Ano ba? At sabihin, may kinontrata na niya akong assassin na pag halimbawa, kinonvict ninyo yung tatay ko, patayin mo niya. Itong lahat ng mga judges ng ICC, patayin mo niya. No joke, no joke. Diba? Hindi kayo nag-iisip eh. Pagkatapos si Harry Roque, lumantad po. Nagka-ideya tuloy. Mga kababayan na pag halimbawa, laging nakikita dyan si Harry Roque, defending Digong, baka mag-request din mga kababayan yung ating mga congressmen sa Interpol. Pero nagsalita na si Barbers, hindi man na niya pwede yung galing lang sa Congress. Kasi, ito sabi ni Barbers, yung jurisdiction niya kasi, yung contempt order ng House sa Pilipinas lang yon. I think the Interpol will only come into the picture if there's already a case or a case has already been decided or a warrant should be served to the person or to the suspect that is not within its jurisdiction. So kung yung contempt order lang, uganti kasi si Roque sa Congress lang. Pero ay binubuong kaso po sa kanya. Yung Department of Justice, yung involving Pogo, malamang sa malamang, malapit nang lumabas yung... Di ba? And later on, ganun din ang mangyari sa kanya. Tulad ng nangyari kay Pacquiao. Pari-pariya sila. Once a warrant of arrest, mailabas kasi na-filean siya ng kaso sa korte mismo, then hindi na pwedeng mag-abogado si Roque to defend Digong sa dahig. Kasi siguradong hihilingin ng ating gobyerno ang tulong ng Interpol. Kaya nga hindi po tayo umalis sa Interpol. Kaya nga po sinurrender natin sinurrender ng ating gobyerno. Nakipag-cooperate si PBBM sa Interpol. Kasi paano na kung tayo din yung nangailangan? Another sword of Damocles mga kababayan. Yan kasi po, hindi na sila makapag-isip ng matino. They're so confused. Dahil sa nangyari po kay Digong na mabilis mga kababayan na i-transport papuntang the Netherlands. You see? Ngayon, ano ang sabi ng mga magagaling na abogado? May pag-asa pa ba si Digong na makabalik dito sa ating bansa? Para sa interim release man lang? Sabi dito sa balita ng Manila Standard, Rodi's interim release unlikely.
Sabi po dito, a request for an interim release of former President Rodrigo Duterte is not likely to be granted as he poses a flight risk and may end up intimidating witnesses. A lawyer accredited by the International Criminal Court said yesterday. Human rights advocates have also called on the ICC to keep Duterte in detention, citing a surge in online harassment and hate campaigns targeting families of AJK victims and witnesses. Ito yung sinasabi natin. Yung kayabangan ni Digong namana ng kanyang mga followers. Kaya walang pinipili yung kanyang mga followers. Pati yung ICC binubuli. Inaatake nila yung ICC. Pati yung Supreme Court natin dito, akala ninyo, hindi maapektuhan yan yung desisyon ng Supreme Court sa mga petitions ninyo na final ng anyong mga abogado para maibalik si Digong dito sa ating bansa. Pati sila, tinarget ninyo ng fake news. Naglabas mga kababayan ng statement yung Supreme Court kasi pati sila biniktima ng mga DDS. Lalo ninyong dinidiin si Digong. You see? Ito, nagpalabas yung Supreme Court, mga kababayan ng statement. Nagpalabas ng fake, fabricated document. Yung mga DDS, ito po. Supreme Court receives petition on 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. Ito yung pinapakalat nila, mga kababayan sa social media. Ginamit pa yung seal ng Supreme Court. Kaya, nagpalabas ng statement po yung Supreme Court. Ito na. Sabi dito, the Supreme Court has taken notice of social media posts circulating online, particularly from Facebook accounts under the names Chus Libungan and Bernard Flores Maicon, sharing a fabricated document dated March 16, 2025. This document falsely attributed to the Supreme Court spokesperson bears the title Supreme Court receives petition on 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. We categorically deny the authenticity of this document. No such statement has been issued by the Supreme Court spokesperson. Further, the same Facebook accounts claim in separate posts that the Supreme Court in bank will convene today, March 17, kahapon po, 2025 to discuss the alleged petition. This is completely untrue. The Supreme Court has not received any such petition and no en banc session is scheduled today for this matter. These acts of disinformation, including previous false reports on March 11, 2025, alleging that the Supreme Court issued a temporary restraining order, will be submitted for appropriate action. The Supreme Court will investigate these incidents and take necessary measures, including the imposition of proper sanctions on those responsible. Yung sabing pag-issue ng Supreme Court ng TRO, yung isang kandidato nila sa PDP laban, si Atty. Lambino, yun ang nagpakalat. Isa-sanction sila ngayon, mga kababayan ng Supreme Court. You see, inantagonize nila pati yung Supreme Court. At ngayon, ang binabanatan nila yung ICC. Ina-accuse mismo ni Midaldea ng kidnapping. Yung nangyari daw kay Digong na pag-arrest, kidnapping ang tingin nila. Asa pa kayo, napapaboran kayo na mismong yung ICC na may hawak kay Digong ngayon para sa kanyang trial na siyang mismong naglabas ng warrant of arrest na kipag-coordinate sa Interpol kung saan tayo may obligation, inaccuse ninyo ng kidnapping. Sinong judge ang papabor sa inyo? Kaya po, itong kayabangan nila, ito man lang po ang magpapahamak sa kanila. Yung kanilang mga bibig at ang kanilang walang tigil na pagpapakalat ng kasinungalingan, fake news. You see? Yan po. Isa-sanction, proper sanctions on those responsible. We urge the public to rely only on official announcement from the Supreme Court, which are published on its official website, sc.judiciary.gov.ph, and verified social media accounts. We also caution against sharing unverified information and encourage the public to verify the authenticity of any statement claiming to be from the Supreme Court before disseminating it. So ito po mga kababayan na mga ginagawa nila, just confirmed
the statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang pabrikaan niya ng fake news, si Digong mismo, budol, one-man factory ng fake news. Kaya yung kanyang mga followers, mga senador na kaalyado niya, mga political advisors at the DDS in general, sila yung bumibili doon sa pabrika, sila yung nagsusupply kung sa produkto, factory ng fake news Sila yung nagpapakalat. So sino pang maniniwala sa kanila na proven po na sila po ay talagang fake news factory, fake news peddlers? Pati Supreme Court biniktima. At ngayon yung tinitira nila ng fake news and attacks and bashing yung ICC. Lalo nilang dinidiin si Digong at mga kasama. Kaya sabi ng isang magaling na abogado, si Attorney Joel Butuyan, Rodrigo Duterte gave the strongest evidence for his prosecution niya. Ang ebidensyang magdidiin mismo kay Digong at sa kanyang mga kasama, yung lahat ng mga lumabas sa kanyang sariling bibig. Parang yung investigation po ng Quadcom na si Digong mismo ang nagdiin, nilaglag niya si Bato. Ano sabi doon sa Quadcom hearing? Yan si Senador Bato niya. Dead squad din yan. Namin ni Bato. Nagbibiro man lang niya yun. Nagbibiro na? Nag-take out siya na magsasabi ng katotohanan. Walang doon. Walang joke-joke doon. Joke mo yon? Recorded siya. Official investigation. At nag-take oath ka na magsasabi ng katotohanan. So tama itong si Attorney Joel Butuyan. Ang pinakang malakas anyang ebidensya for his prosecution, binigay mismo niya ni Digong. Sabi rito, Center for International Law President Joel Butuyan said former President Rodrigo Duterte's own words are building the case against him before the ICC. Butuyan, an ICC-accredited lawyer, said Duterte himself provided the overwhelming evidence that will secure his conviction. Huwag ninyong sisihin kung sino mang tao. Not even the President. Tinuturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang kinalaman dyan sa kaso ni Digong. Napakalinaw ang tumulong sa mga private complainants, yung mga kapamilya ng mga na-AG case, si Trillanes po, si Risa Ontiveros, si Trillanes, yung mga human rights groups. Sila yung tumutulong, yung Catholic Church. Sila, yung ating Pangulo, ang papelang po, nag-cooperate sa Interpol kasi we are under obligation. So legal yung pag-cooperate ng ating Pangulo. You see? Pero ituro ninyo yung ating Pangulo na pinopolitika. Paano pinopolitika? Wala pa sa politika. Hindi siya nakaupong senador noon. At magkaibigan pa sila. 2017. Wala pang pangarap na maging Pangulo ng ating bansa. Nakikipaglaban pa sa electoral protest laban kay Leni Robredo yung ating Pangulo. Nang sampahan po 2017 ng crimes against humanity si Digong. Kaya malabong paniwalaan po kayo ng ating mga mamamayan. Kaya sabi po ni Butuyan, this case anya that we are about to discuss will go down in history as the international criminal case where the accused himself facilitated his own conviction. Ito yung sabi niya sa interview sa forum ng organized by the Foreign Correspondents Association of the Philippines. This is anya because the biggest, the strongest, and most important witness of the prosecution is the accused, Mr. Duterte himself. Dokumentado po yung mga public statements niya na kill. Ang dami. Nagkalat na sa social media. Lahat ng mga orders niya, dokumentado, authenticated na po lahat ng ICC. So, paano yon pasusubalian mga kababayan ni Digong na mismong siyang yung nagsabi? Di ba? At ang nakarinig po, millions of Filipinos here in abroad, pati mga foreigners po, yung mga pagbabanta niya po, dokumentado lahat, galing mismo sa kanyang bibig. He pointed out that the ICC prosecution's application for warrant was based on evidence consisting of videos, kita na ninyo, videos of Duterte's many declarations where he encouraged police officers to kill drug suspects, promised them rewards and promotions, urged parents to kill their own children, and called on the public to kill drug suspects. In its application for the warrant, the prosecution noted
that Duterte's frequent public speeches urging law enforcement and at other times, the public to attack drug users were reported and disseminated through the Presidential Communications Office, Operations Office, which uploaded transcript and videos on its website. Official declaration mismo. At nakuha, mga kababayan yon sa PCO mismo. Saka, paano ka? So sabi niya, it cited his August 16, 2017 pronouncement after 32 individuals were killed in anti-drug operations in Bulacan, when he said, that's good. If we can just kill about another 32 every day, then maybe we can reduce the what ails the country. The videos are publicly available and this will speed up the trial, sabi po ni Atty. Butayan. Duterte's written directives are public documents as well. So sabi niya, the crucial pieces of evidence niya came from his own mouth and also from issuances of the government during his term. The testimonial evidence, on the other hand, will come from witnesses to the killings and insider witnesses. These are the ones that may take time due to direct and cross-examinations. He also said there is no reason anya to be worried about Duterte's team tapping British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, who was able to overturn the conviction of Jean-Pierre Bemba, the former vice president of the Democratic Republic of Congo, on appeal in the ICC. Sabi niya, you can be the best in the brightest defense lawyer anya in the world, but with a client who provided the ammunition to the prosecution, like in this particular case, I don't know how you can actually obtain an acquittal. Madaling sabi, paano niya ililigtas ng isang pinakang magaling na abogado sa mundo ang isang akusado na siya mismo ang nagbigay ng ebidensya para siya makonvict? Si Bato, ganun din po. Parehas, yung mag-amo. O, ito si Bato, pakinggan ninyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita ninyo na galing kayo sa kanila. Ito ang mga tao na ito, matagal na, nagpapayaman. Kayo, ano? Lumiliit ang iyong utang, katutunaw ang iyong utang. Buhusan daw ng gasolina. Public siya lahat, documented mga kababayan. Yung mga kill order ni Digong at sa Bato. So ang ebidensya galing mismo sa kanilang bibig. Diba? Galing mismo sa kanilang mga bibig. Kaya yan pong mga pagsasalita, pagbabanta, yung mga walang habas mga kababayan na pagsasalita, may warning po yung Word of God. Si King Solomon mismo nagsabi, ang dila natin, ang bibig natin, ang mga nilalabas kailangang pag-ingatan. Kasi yun ang magdidetermine ng future mo. It could be life or death. Yan o. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. The words we choose to speak can bring encouragement, love, and healing, or they can cause hurt, division, and destruction. The fruits we reap from our words reflect their power, whether for good or for ill. Yan ang nangyari po kay Digong. So pinahamak sila. Lahat sila, pati mga followers niya, lahat ng akusado sa ICC, pinahamak dahil sa walang habas na pagsasalita ng masasama. And in fact, itong kinasadlakan ni Digong, siya man lang po ang may gawa ng lahat ng ito. Pakinggan ninyo po mga kababayan, itong mga reactions ng mga ordinaryong tao. O interview ito sa isang ordinaryong tao. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Sangayon po kanila kay PRRD o hindi, sir? Bilang Pilipino, sir, sa opinion niyo po? Tama naman yung ginagawa ni Duterte noong araw. Sa problema ko lang, sa opinion ko ayaw niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na tayo? Wala na siyang problema. Yes. Yun lang naman eh. Ay, ibig niya sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya ng pag-atake yung sarili niyang problema. Hindi naman. Pabayaan mo na si BBM. Okay. Okay. Di ba?
wala na. Kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nahahamper yung pag-asenso ng bansa natin, nahaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya ba ang presidente, may humarang ba sa kanya? Wala naman ah. Correct. Kaya kung yan ang, yun, tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin, pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Hindi nang alam si PBBM sa kanya noon. Sa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, bigyan mo naman ang tinang pagkakataon. Salamat. Sir, bali, ang lalagay po namin is, agree po kayo sa pag-arrest. Kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. You see? Para sa akin naman, may basehan naman at tama naman. Ang pag-aresto, binigyan siya ng 1 taon na pagkakataon para explain yung ginawa niya. At hindi naman si President Marcos ang may kagagawa niyan. Member tayo ng ICC, member tayo ng, sumagot lang tayo sa international Interpol ang minimin niya. agency. Ano nga yung isang agency? International Criminal Interpol. Interpol. Oo, hindi siya. Hindi ICC. Opo. Hindi po siya ang may pasimuno ng pag-aresto. Ang nag-file sa kanya si Trillanes, hindi siya. You see? Alam Alam ng ang ating tao. problema dyan. Hindi niya po pinapasok yung ICC. Dasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, di naman siya magkasakit. Pangalawa, idasal natin yung bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. So sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya, no? Pero sa tanong ko po sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik dito sa Pilipinas pa? Parang karapatan niya yun eh. Opo. Kung pakawalan siya ng ICC, bakit hindi? Karapatan. Basta't pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said po sir. Napakaganda po ng opinion. Thank you po sir. Narinig na ninyo? Very fair. Mga kababayan yung kanyang reaksyon. Kung sana si Digong nanahimik, hindi ito nangyari sa kanya. Kaya nagpahamak sa kanya yung kanyang sariling kayabangan. Yan ang sinasabi natin. Kaya kayo na mga supporters ni Digong, magmayabang kayo. Sige lang, nidirinso kayo sa inyong kayabangan. I-attack ninyo yung ICC, i-attack ninyo yung Supreme Court. Tingnan natin kung papaboran yung mga petitions ninyo. O diba? Yan. Si Basti, ituloy mo yung pagbabanta mo. Mag-people power ka. You incite, the Filipino people, yung mga supporters mo na mag-alsa. Ituloy mo lang yan. May kasong inciting to sedition. Malamang sa malamang, yon ang babagsak sa'yo dyan sa Davao. Tulad ng pulis, mga kababayan, nakita ninyo yung isang pulis na isang vlogger. Bumanat po. Ayun, pinatanggal. Bawal sa isang pulis ang mag-involve sa politika. Ito yung pulis, mga kababayan, na nag-viral. Hanggang ngayon, wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Pinagtawanan pa niya. Ito, Sino ka ba para sundin ko, di ba? May tama daw ako eh. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo itong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. O ngayon, ano na yung latest sa pulis na yon? Ito na siya, yung report ng Brigada News FM Manila. Sabi dyan, just in, sinampahan ng reklamong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ng Quezon City Police District ang isa nilang tauhan dahil sa umano'y partisan post sa social media. Makaraang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinalala ito ng QCPD na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas. Base sa Facebook Live ng pulis, hindi siya pabor sa mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-alaman na nag-AWOL na ito simula noong March 6. Sabi po ng PNP, ang PNP niya has zero tolerance for political bias among its ranks and reminded personnel to remain apolitical and uphold the highest ethical standards and their official duties and personal conduct including their presence on social media.
QCPD also reminded its personnel to adhere to the highest standards of professionalism and discipline. PNP officers shall remain apolitical. Hindi dapat sila sumasama sa politika. And non-partisan at all times. And we must refrain from posting unauthorized in the biased contents and social media and other communication platforms, sabi ng QCPD. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil reaffirmed the organization's strict adherence to neutrality. The PNP is a pillar of law and order, not a platform for personal or political agendas. Let this serve as a warning. Any police officer who undermines our core values of integrity, service, and professionalism will face the full force of the law. We will never allow partisan influence to erode public trust in the PNP. So nakuha niya yung kanyang hanap. Yan kasi, gusto mong pumasok sa politika, mag-resign ka sa PNP, di magpolitika ka. Or hintayin mo yung retirement, pwede naman pumasok sa politika tulad ni Bato, partisa na siya kasi after retirement, nagsenador siya. Si General Acop, ang daming mga pumasok na PNP officials sa politika. Pero habang nasa serbisyo ka, huwag kang partisan, huwag kang makikisawsaw sa politika. Yan ang batas. O diba? So inabot niya yung hanap niya, nakuha niya. Yan ang sinasabi sa Bible. The fruits we reap from our words reflect their power, whether for good or for ill. Death and life are in the power of the tongue. Yan ang inabot nila. Maging mga followers ni Digong. Yan ang aabotin po. Dahil sa ano? Dahil sa walang habas na pangbabalahura sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man sila inaano? Lang yun ang natingala sa kanilang leader. Pakinggan ninyo itong interview kay Larry Gadon. Napakagandang pakinggan mga kababayan kung bakit ganon ang inabot ni Digong. Parang wala siyang lusot. Wala siyang lusot. Meron man nagsasabi, ito man daw na minus the legalities of it all. Eh bakit may mga nababasa ako na bakit mo nga naman daw tutulungan na araw-araw tinitira ka? Oo, yun pa. Araw-araw, no? Well, actually, di ba? What can you say to that? Well, actually, Rodrigo Duterte could have been saved from being arrested by the ICC kung naging mabuti lang siya kay BBM. Yes. Kasi ang pwede naman gawin ng administrasyon noon, this was my suggestion kasuhan natin ng ibang kaso, ng murder din, na premeditated murder, etc., etc., yung wala ring bail. For him to be tried here Yes, in the for him to be Philippines. tried here. So that when we acquire jurisdiction over his person, then he cannot be brought out. Yes. Kasi sasabihin natin, meron siya tama pala na, existing ano. Hindi, ikulong natin sa veterans, doon sa presidential suite, mag-golf siya doon, mag-swimming siya doon, You o see? pasyal-pasyal siya doon. O kaya, magpaalam siya, magpapa-check up, dadalhin sa St. Luke's, tapos mamasyal sa mall. Or kaya, pwede naman na ma-house arrest siya sa Davao, doon sa kanyang farm. Or pwede niyang hiramin yung farm ni Erap. No, napakaganda doon sa Tanay. O yung wheelchair daw, kasi meron presidential wheelchair daw. Yun. Sino din yata galing yung joke na yan? This actually, these things could have been avoided had he been good to BBM. Kaya araw-araw ba naman yung tawaging bangag, adik? Ang nakakainis nga to, pati mga supporters niya, patawag sa akin bangag. Kahit ang pogi-pogi ko, bangag ako. Sila mga pangit. O, kita na ninyo. Ang nagpahamak kay Digong po, kay Sara at lahat ng kasama niya, pati kayo na mga DDS, ang pinapahamak ninyo, sarili ninyo. Dahil Dahil sa inyong kayabangan. So, ang rason kung bakit napasok sa ICC si Digong, siya lang na naman mga kababayan, ang dahilan dahil sa kanyang gawa, sariling gawa. Pinahamak ni Digong yung kanyang sarili. Pati yung kanyang pamilya, pinapahamak niya ngayon. You see? Itong babasahin ko mga kababayan, galing mismo ito sa pamangkin ni Digong. Pakinggan ninyo mga DDS kung gusto ninyo na makalabas sa ICC si Digong. Pakinggan ninyo itong galing mismo sa kanyang niece. Pamangkin niya po. Ito yung post niya. Yung mga DDS kasi ito, nagrarally sila. Nananawagan na kay King Charles. King Charles, you honored Filipino workers serving UK with respect. Help Duterte come home. Pati si King Charles, inistorbo na ng mga DDS. Ngayon, may advice sa kanila. Si Noel Duterte. Yan.
Basahin natin. Hi po, OFWs all over the world. May I provide a suggestion? The surest way to bring him back to the Philippines is to prove his innocence of crimes against humanity. That will require evidence. Please provide evidence that he did not commit those crimes, that he did not order the police to do the killings, that he and his administration did not interfere with the justice system in the Philippines so he could avoid accountability, so they can be presented to the ICC. Banners like this won't work to set him free. Petitions won't work to set him free. T-shirts, posts, account profiles that say bring him home won't work to set him free. And certainly spamming social media accounts of the ICC and their judges won't work to set him free. That's not how the real world works po. Good luck. I sincerely wish you all the best in your efforts. No sarcasm, because I think it would be really good for everyone to experience reality and stop living in fantasy land. Naintindihan na ninyo mga DDS kung ano ang dapat ninyong gawin. Tulungan ninyo mag-gather ng ebidensya na hindi ginawa ni Digong ang kanyang mga kasalanan na inaakusa sa kanya, yung crimes against humanity. Pero ano yung mga protest ninyo? Wala. Hindi siya makakatulong kahit pa ibas ninyo yung ICC. Hindi siya makakatulong para makauwi si Digong. Yung mga pambabas ninyo, yun pa ang magpapahamak. Kasi may emosyon din ang mga judges. Lalo mako-confirm at talagang matindi pala na niya, pati yung mga supporters ni Digong, peligroso. May mga pagbabanta. So kailangan na niya, tuldukan na natin ito. So backfire sa inyo lahat. Pero sabi ni Atty. Conte, ituloy niya ninyo, congratulations. Kasi sa ginagawa niya ninyo, lalong hindi na makakauwi si Digong. Kayo nagpahamak kay Digong. Una, sarili niya. Si Sara, ganun din. Si Bato, si Bongo. Lahat sila. Pinahamak nila yung sarili nila. At pati yung mga advisors. Kayo ang may kasalanan lahat. Kasi kung totoong mahal ninyo si Digong, tawag ninyo Tatay Digong, pinagsabihan sana ninyo. Inadvisean ninyo ng tama. Hindi yung ginawa ninyo. Sinulsulan pa ninyo ng sinulsulan. At inaffirm ninyo yung mga maling gawain niya. Lalong namihasa. Ito na ngayon ang consequences sa kanyang mga aksyon. You see? Yan mismo sabi ng abogado. Web attacks on ICC judge. Bad for Duterte's release plea. Sabi ng abogado. Sabi ni Butuyan, he had been asked about a similar remark by ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, who said such moves might backfire on Duterte. Sabi ni Butuyan, na isang ICC accredited lawyer, I agree niya that it's going to affect the judges, especially on the issue of interim release, because the judges will see that the force of Duterte camp is so powerful that even the ICC could be subjected to bullying, harassment, and attempts to manipulate, sabi po ni Butuyan. That's going to be a factor, of course. Somehow, it will affect their temperament as well. Kaya wala pong maitutulong yung pagiging emotional ninyo. And in fact, yun ang dahilan nga, yung emosyon ninyo, yung emosyon ni Sara, yun ang nagpahamak sa kanya. Kaya nagbanta siya sa ating Pangulo na impeach. O diba? Wala man sana, mga kababayan, na magiging kaso. Gumawa siya ng sariling kaso, binagbanta. Yun ang number 1 sa articles of impeachment ni Sara. Yun ang nag-trigger, mga kababayan, kay Sandro Marcos, na siya mismo yung number 1 na pumirma sa impeachment complaint. At yung 4th impeachment, mga kababayan, isinulong ng majority kasi pinagbantaan na yung Pangulo. Yung First Lady, pagkatapos si Speaker Martin, alangan mang tutulugan lang ng mga congressmen yon. Pinalaula na ni Sara yung Congress. Pinagbantaan pati yung presidente. Never that it happened, mga kababayan, in our history sa politika. You see? Yan ang sinasabi natin. Pigilin ninyo ang emosyon ninyo. Daanin niyo sa tama. Kung may mga ebidensya kayo na magpapawalang sala kay Digong, yun ang iharap ninyo sa husgado. Pero itong magwawala kayo,
lalo ninyong ididiin si Digong. Tama itong sabi ng abogado po. Kaya ituloy ninyo pagwawala ninyo. Tingnan natin kung ano yung magandang epekto, kung maganda ang magiging epekto sa kaso ni Digong. Yan sabi dito, Duterte supporters appeared to have spammed the LinkedIn post of ICC pre-trial chamber 1 presiding judge Julia Motok, with some of them appealing for the former president's release. Kaya ito, Rhodes interim release unlikely. Dahil sa pinagagawa ninyo, pinalala ninyo yung problema ni Digong. Ito pa, sabi dito, walang kawala po. ICC accredited lawyer insists International Tribunal can go after Rodi Duterte. In an interview with Pinky Webb on Billionaire News Channel's Agenda, Primetime News, Attorney Gilbert Andres, isang accredited ICC lawyer, director ng Center for International Law, noted the unanimous decision of the Philippine Supreme Court on the case of Pangilinan versus Cayetano. Sinabi po ng Supreme Court in a unanimous decision na within the time frame kung saan po naging partido po ang Pilipinas sa ICC from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, ay kung mayroong mga international crimes na nangyari sa Pilipinas, ay that's still within the jurisdiction of the ICC. Walang kawala po. Andres said he was not surprised by the decision of the Office of the Solicitor General not to represent the government in the habeas corpus petitions filed by Camp of Duterte before the Supreme Court. Hindi naman po ako na-surprise. Kasi narinig ko na rin po yan kay Soljen Gibara. In fact, meron pong isang House Committee hearing kung saan po pareho po kaming resource speaker. Sinabi nga ni Soljen na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. In the issue niya of jurisdiction, sabi ni Andres, ICC will look only for 3 things. May subject matter jurisdiction ba ang ICC? And yes, meron po sila kasi ang charges po dito ay crimes against humanity which is under Articles 5 and 7 of the Rome Statute. Second, Andres said the ICC will look into the frame. And indeed, ito po nga ang nasa charge. Nasa arrest warrant happened within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. And third, nangyari po ba ang patayan na to, crimes against humanity na ito, within the territory of the Philippines? At klaro po na nangyari within the territory of the Philippines. Kaya kung tingnan na lang po ang 3 jurisdictional matters na ito, meron pong jurisdiction ang ICC. Naintindihan na ninyo, mga DDS. Kaya kung ako sa inyo, gusto ninyong tulungan si Digong na makalabas, kahit yung interim release niya, kumalma kayo. Kasi pag hindi kayo kumalma, lalong manggigigil ang mga judges. Matitrigger sila. Tulad ng pagka-trigger ng Supreme Court na ang i-spam ninyo, biktimahin ninyo ng fake news, pati yung Supreme Court. Pagkatapos may petisyon yung kampo ninyo. Asa pa kayong papaboran kayo ng Supreme Court? Doon pa lang, bagsak na. You become a threat to national security. So, siyempre, isipin ng mga judges, justices po, maging dito sa Pilipinas at sa abroad, talaga niyang dapat tuldukan niya ito. Grabe niya yung naging impluensya at epekto. Brainwash niya yung mga tao. Yung paggawa ng malian niya, naging tama na. O, di ba? O ito, pag nilay-nilayan ninyo, itong sinabi ni Solomon sa Proverbs 18 verse 6 and 7, sabi niya, the lips of fools bring them strife, and their mouth invite betting. The mouths of fools are their undoing, and their lips are a snare to their very lives. Itagalog natin para malinaw, mga Kawikaan 18:6-7. Sabi diyan, ang mga labi ng mangmang ay nananasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Kayong mga mangmang daw,
walang habas sa pagsasalita ng mga pagmumura, pagbabanta. Yun ang magiging sariling hampas ninyo sa inyong sariling katawan. Naghahanap kayo ng sakit ng katawan dahil sa inyong mga masasamang bibig. Yan o. Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit. Ibig sabihin ng pagkakaalit, conflict, pag-aaway. At tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. It is inviting betting. Di ba ganon, mga kababayan tayong tao? Pag nakakarinig tayo ng mga pagmumura, subukan ninyong murahin yung kalapit bahay ninyo kahit wala man kayong previous na alitan. Yun ang simula ng alitan ninyo. Pag minura ninyong walang karason-rason. At malamang, kumaya ng panghambalos, hambalusin kayo. Yan ang inviting betting. Kasi nakakagalit yung mga salitang masasama. Kaya yun ang inabot ni Digong. Yan ang aabotin ninyo, mga supporters ni Digong. Betting. Ang tawag sa ganyan na mga tao, mangmang, fools. Walang pagkaintindi. Kasi kung may pagkaintindi ka, you have that wisdom, hindi mo gagawin. Kasi alam mo, na ang masamang salita na lumalabas sa bibig, nakakagalit. At pag nagalit sa iyo, ang tinatamaan ng mga pananalitang masama, pwede kang madisgrasya. It is within the power of the tongue. Life and death is in the power of the tongue. Kaya ituloy lang ninyo yung mga ginagawa ninyo. What you sow, you reap. Ano pa sabi rito? Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan. At ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Kaya nasilo si Digong, ang kanyang sariling kaluluwa, nasilo ng kanyang mga pananalita. Kaya sabi ng abogado, ang pinakang malakas anyang magkukonbi kay Digong, yung kanyang sariling mga salita. Kasi recorded yung kanyang mga salita na nagbabanta, kill, kill, kill. Recorded po lahat. At yung consequences ng kanyang pagbabanta na kill, 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 30,000 ang na-EJK. You see? Na-document ng mga human rights organizations. Paano mo malulusutan yon? Yan ang sinasabi ng abogado. So, in effect, ang description ni King Solomon kay Digong, mangmang. Pinahamak niya kasi yung kanyang sarili. In like manner, ganon si Sara. Pinahamak niya yung kanyang sarili sa pagbabanta sa ating Pangulo. At sabi, mga kababayan ni Gadon, pwede naman sana niya na i-protect siya ng ating Pangulo. Pwede yon. Kahit si Katonying yun ang sinabi. Pwede naman na niyang ikaso siya dito para hindi madala sa dahig. Kaya lang, araw-araw niya, pinagmumura ang ating Pangulo. Pinagsasabihan, bangag, bangag, bangag. May adik tayong Pangulo. Paano ka ipoprotect ng isang tao na sinisiraan mo araw-araw? Ulitin natin yung sinabi, mga kababayan ni Katonying at saka ni Anthony Taberna. Yan Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Oo. Yung warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Paplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, okay, iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Ito pa. Pakinggan ninyo itong Duterte follower pala to. Ito guys, sasabihin ko wag sanang masaktan yung mga followers or sumusuporta kay Duterte Pero ito sasabihin ko sa inyo guys, real talk lang tayo dito. Yung pag-aristo kay Duterte, kay former President Duterte. Kung sino ba talaga ang may kasalanan? Bakit nag-trigger yung nangyari yung pagka-aristo? Ang dami niyong sinisisi. Sinisisi niyo si BBM. Sinisisi niyo si Relator General. Ang
pero hindi nyo alam kung sino talaga ang may kasalanan kung bakit inaresto si former President Duterte. Marami sa inyo ang hindi nakakaalam nito, no? Alam niyo ba kung sino talaga ang may kasalanan, bakit na-aresto, nagkaroon ng warrant of arrest si Duterte? Ako guys, sabihin ko sa inyo, guys, ako sinasabi ko to. Sa totoo lang, no? Ako hindi ako BBM. Hindi ako BBM. Duterte supporters ako. Pero bakit ganito ang reaksyon ko? Re-real talking ko na kayong mga supporters ni Duterte. No? Kung bakit na-aresto si Duterte, dahil lang din sa mga Duterte. Ito. Dahil na rin sa kanila, sa mga Duterte, at may partisipasyon din yung mga supporters at followers ni Duterte. Pinahamak ninyo yung leader kayo, ninyo. Tanongin ko kayo. Hindi ninyo pinagsabihan, hindi ninyo inadvisa ng tama. Sinulsulan pa ninyo. Matuwa pa kayo kung sasabihan kayo na bangag? You see? Matuwa kayo? You see? Si Bibi may pamilya, may mga anak, may advisor. Sinagad ninyo eh. May advisor yan. Yung pasensya ni BBM, sinagad kayo. ninyo. Tawagin kayong adik. Real talk tayo dito. Huwag tayong ako supporters, ako nasaktan din ako. Nasaktan din ako ng pag-aresto ni Duterte. Pero kung laliman natin ang pag-iisip natin, kung laliman natin pag-unawa natin sa mga nangyayari, sa mga lumalabas sa bibig ng mga Duterte, lalong-lalo na pamilya Duterte, yung mga ibang mga vloggers na mga supporters ni Duterte. Isipin nyo raw yung mga lumalabas sa inyong bibig. Sino nag-Duterte? Duterte din. So, totoo yung warrant of arrest na yan. Kayang pigilan din ni BBM yan. You see? Kaya parang si si Katunying. implement yan dito sa ating bansa. Pero Sabi ni dahil na Katunying, rin sa lumalabas sa bibig ng mga followers, mga supporters ni Duterte, at lalong-lalo na rin sa pamilyang Duterte, no? Kaya, hinayaan niya na lang. Kahit din ako, ganun gagawin ko. Ayaw ko na lang. Nanggugulo, walang tigil sa panggugulo. Gustong iupo si Inday. Maghintay siya sa 2028. Ang daming sinasabi, mga vloggers, mga supporters ni Duterte. Di kayo makapaghintay. Isa lang yan ang rason yan. Paano ko sa inyo? Tanungin ko kayo, matuwa ba kayo? Kung tawagin kayong bangag at adik. Lalong-lalo na't ikaw ay nasa ano ka. Magalit na kayo kung magalit, pero yan ang totoo. Nung una pa lang sinabi ni Duterte yan, yung sinabi niya nung bangag. No, bangag. Yan nagpahamak sa kanya. Presidente. Doon pa lang, magti-trigger na yun. Magti-trigger na yun kay BBM. Kaya tuloy lang ni Maharlika yung kanyang mga bangag-bangag. Gumaya yung mga followers, yung mga kayo na mga vloggers ni Duterte, gumaya na. Ituloy lang ninyo. Ngayon na, Presidente, tawagin mong bangag, tawagin mong adik. Sumobra kayo eh. Kaya natutuwa si BBM sa tawag nyo sa kanila. Kahit kayo, hindi kayo matutuwa. Kahit kayo, sa inyo sarili nyo, kahit totoong gumagamit kayo. Tapos iyak-iyak ngayon si Bongo. Pero hindi ka matutuwa kung pagsabihan ka. Yung mga DDS, iyak-iyak kayo. Kayo may gawa niyan eh. Sa pamamagitan ng social media, ikalat. Isigawan sa buong mundo. Ipaalam sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, na ikaw ay adik at ikaw ay bangag. Matutuwa ka kaya? Aba. Kaya, naglabas ng warrant. Pinipigilan yan. Kalukuhan yan. Anong magagawa ng pulis? Anong magagawa ng mga general kung pipigilan sila ng commander-in-chief nila? Tama. General ka lang, commander-in-chief ako.
huwag niyong arestuhin yan. Mananagot kayo sa akin. Ibalik nyo yung warrant of arrest na yun kung saan galing yan. Walang magagawa ang mga pulis. Pero dahil yung sa mga last line of defense ni Digong, mga Duterte, si PBBM, inaway niya. Usong-uso yan dito. Kung hindi siya mangmang. Bangag. Kaya yung nangyayari na sobrahan ng yabang Duterte, kasalanan din yan ng mga Duterte. Huwag na natin isama yung mga sinasabi ni ating minamahal na Vice President Sara Duterte. Huwag na natin isama yung anong mga sinasabi niya against kay BBM. Dito na lang tayo kay former President Duterte kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Kung tutusin kaya, pwedeng tulungan o pwedeng pigilan ni BBM yun. Pero dahil sa mga naririnig niya ng mga masasakit na mga salita galing sa mga followers at supporters ni Duterte at lalong-lalo sumobra kayo kay Duterte. Ang sobra kinakalos. O, kinalos kayo ngayon. Ganun yun, guys. Yung sinasabi ni BBM dati na hindi siya makikialam, totoo yun. Totoo yun na sinasabi niya talaga na hindi siya papayag na makipag-coordinate ang gobyerno. Pero sa haba-habang panahon, araw-araw na lang, buwan, lalong-lalo na ngayong mag-i-eleksyon, kung ano-ano na lang binabato na masasakit na salita sa kanya. Yung mga vloggers. At mismong si Digong. Kahit gaano ano yung pakikisama mo sa isang tao, pero kung naririnig mo sa kanya, nakakarindi yung mga ginagawa ninyo against you, bibigay at bibigay ka rin. Bibigay at yan ang nangyayari. Real talk yan. Yan ang totoong nangyayari. Kung bakit nung inaresto si Duterte, wala nang pakialam si BBM. So, sabi nito mga kababayan na isang suporte niya, no? Dahil sa grabing panglalait ninyo, inaya na lang yung Interpol, nag-cooperate yung ating Pangulong Bongbong para tuldukan yung pagmamalabis ninyo. Ituloy lang ninyo yan. Araw-arawin ninyo. Intensify pa ninyo. Tingnan natin kung maganda yung epekto sa patuloy ninyong panglalait sa ating gobyerno. Tama pa, mga kababayan? Napakalinaw mga kababayan sa matandang kasabihan. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng hangin, bagyo ang iyong aanihin. Yun ang nangyari kay Digong. Kaya wala man dapat sisihin dito, kundi kayo. Sarili ninyo ang sisihin ninyo. Huwag ninyong i-blame sa ibang tao. Ang sarili ninyong mga gawang masama, mga kasalanan ninyo. Ang gawin ninyo, repent. Hanggang ngayon, walang remorse mga kababayan na nakikita kay Digong. You see? Pati kay Sara, pati kay Bato, pati kay Bongo. Walang remorse. Kaya sa latest ngayon mga kababayan, ito yung latest. A report ng GMA, ICC tags 9 as co-perpetrators of Duterte in drug war. Yan o, 9 individuals were tagged as co-perpetrators as shown in the application of warrant of arrest posted on the International Criminal Court website. Among them was former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa. He was identified as the architect of the Oplan Tokhang, which was first implemented in Davao City when he was the local police chief. Also named was former Davao City Police Chief Vicente Danao de la Rosa's predecessor. Vice President Sara Duterte was also identified in the background of her father. To recall, she served as Davao City Mayor from 2010 to 2013, while her father was her Vice Mayor. Susunod na po sila na huhulihin ng ICC. Kaya malamang, yun ang rason kung bakit si Sara, sabi ni Atty. Harry Roque, nag-backtrack na po na tumayo bilang isa sa mga abogado ni Digong. Kasi malamang tatakas na. Kasi kasama siya sa akusado at malamang aristuhin siya doon mismo sa dahig habang tumatayo bilang abogado. Yan sabi ni Harry Roque. Harry Roque backtracks, says Sara Duterte no longer eyeing ICC recognition as father's counsel. Malamang yan ang rason. Hindi na siya makabalik. Ipapasok na rin siya sa selda. Pag halimbawa lumabas yung warrant of arrest, hindi na kailangang isurrender siya kasi
sinurrender na niya yung sarili niya doon. Tama pa? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.